Unti-unting nagbigay daan ng mga taong nakaharang sa daraanan niya. Tapos na ba kayong pagtawanan, siraan at bastusin ang asawa ko? Taas noon niyang tanong at mabilis kinuha ang kamay ng asawa. Hinapit ang bewang nito. Mabilis napatingin sa kanya si Atlas. Kitang-kita ni Apollo kung paano to nagulat. Di niya lang matukoy kung anong dahilan ng pagkagulat nito. Kung ang makita siya o dahil sa sinabi niyang asawa niya si Melody. Knowing that bastard, sadyang tinik sa lalamunan niya. Saan kayo kumukuha ng lakas ng loob para sabihin yun sa kanya? Kung dadalhin ko sa korte ang paratang ninyo, kaya niyo bang manalo? Dugtong niya pang tanong sa mga ito. Nagkatinginan si Melvon at Danny. Kaagad namutla ang mga mukha nito. Napangisi si Apollo dahil kahit di niya titigan ng mabuti, alam niyang natatakot na ang dalawa. Sino bang hindi matatakot kung siyang kaharap? Wala siyang pinapatawad kung sino mang haharang sa daraanan niya. Ito pa kayang pang-insultong ginawa sa pangalan niya at kay Melody? Mr. Apollo, this is a misunderstanding, right? Hindi kasi kami naniniwala na asawa mo baing yan. She didn't even have a ring. Sino bang kasal na ang hindi nagsusuot ng singsing, right? Pilit na paliwanag ni Melvon at tila kumukuha pa ng simpatya sa mga tao. Oh, yun lang ba? Kinuha ni Apollo ang singsing sa kanyang pants at humarap kay Melody. Masyado ka kasing makakalamitin. Nakalimutan mo to sa shower room kanina after we bathed together? Nakangiti niyang sambit at sinuot kay Melody ang singsing. Kitang-kita niya ang pagtulo ng luha ng asawa. Gusto niyang manapak. Gusto niyang magwala para lang maibsan ang galit na nararamdaman niya ngayon. Talagang nasaktan siya. Nakalimutan ko nga. Buti nakita mo ang akala ko na wala na. Melody is trying to talk normally at yumakap to sa likod ng asawa. Unti-unting nagsimula ang mga bulungan at kasabay nito ang pagkislap ng mga kamera sa paligid. Gulat at napaawang ang bibig ni Tani. Di niya inaasahan na totoo ang chismis na lumalabas. Gusto niya na ngayong tumakbo papalayo dahil sa pagkapahiya. Bakit sa lahat ng babae si Melody pa ang napili nito? Bakit palaging si Melody na lang ang tila ba swerte sa kanilang dalawa? That's unbelievable. Tugon pa rin ni Melvon. Shut up, Melvon. Marami nang nakatingin, nakakahiya na. Kastigo ni Tani rito sa mahinang boses. Saka lamang pinalibot ni Melvon ang kanyang paningin at doon lamang niya napansin na halos lahat ng tao sa kanila ngayon nakatingin at nakasubaybay. Napakayom si Melvon ng kanyang kamao. Tinatanong niya ngayon sa kanyang sarili kung ano tong gulong pinasok niya. Paano? Kita-kita na lang tayo sa korte. Bago kayo umuwi, tawagan niyo na muna ang pinakamagaling na abogadong kilala ninyo dahil baka paglilat ninyo ng inyong mga mata kinabukasan sa kulungan na kayo mag-uumagahan. Madilim ang tingin niya sa dalawa. Let's go, mi amor. At iginiyan niya na si Melody patungo papalabas ng mansyon. Naiwang tulala si Atlas sa nangyari. Bakit niya mga ba naisip na posibleng single si Melody? Sang ganda nito, sino bang di magkakagusto at kaagad na pakakasalan to? Pero bakit sa lahat ng lalaki si Apollo pa? Palagi na lamang ba silang magkaribal sa lahat? Bakit ang kapatid niya pang si Apollo? Nang hawakan ni Apollo ang kanyang bewang at igiya siya nito palabas ng mansyon, di na siya nagdalawang isip pa na magpatianon. Habang luna ng van, hindi mapigilan ni Melody ang mapaluha. Tahimik siyang umiiyak habang nakatingin sa labas. Ilang taon nang nakakalipas. Asensado na rin naman na ang dalawang kontrabida sa buhay niya, pero bakit gustong gusto pa rin nila siyang ipinahiya sa maraming tao? Mabuti na lamang naroon si Apollo at tinulungan siya. Napasulyap siya sa kanyang katabi. Tahimik lamang to habang nakatingin sa labas ng kabilang salamin sa van. Salamat. Tayong sambit ni Melody nang makapasok sila sa loob ng bahay. Napailing si Apollo. Ginawa ko yon not for you. Para yon sa sarili ko. Para hindi ako mapahiya at masabihan ng walang kwentang asawa. Malumanay ngunit baka sa boses nito ang galit. Di naman maintindihan ni Melody kung anong dahilan. Ano yun? Pakitang tao lang pinakita nito kanina? Dapat pa ba siyang magulat? Kung nagagalit ka dahil paniguradong laman ka na naman ng balita, di sana hindi mo na lang ako nilapitan at tinulungan? Inis niyang turan. O baka naman dahil napahiya ka nga talaga. Humarap si Apollo kay Melody. Sana kasi hindi ka nagsuot ng halos makita na yung buong katawan mo. Sana hindi mo sinadyang iwan ang singsing mo para hindi ka naiipit sa ganong sitwasyon. Or is it your plan na makita kayo na ex mo at gumawa ng issue? Tell me, am I right? Di na rin napigilan pa ni Apollo ang kanyang emosyon.
Ayaw niyang sabihin ang mga salitang iyon, pero kusang lumabas to mula sa kanyang bibig. Di naman na niya mababawi ang sinabi niya dahil kitang-kita niya na sa mga mata ni Melody na nasaktan ito. Mabilis na sinampal ni Melody si Apollo. Hindi mo alam kung anong pinagdaanan ko para sabihin mo sa akin ang mga salitang yan. Salamat dahil tinulungan mo ako pero sa susunod, hindi ko nakakailanganin pa ng tulong mo. At naglakad na ito paakyat sa kanyang kwarto. Kaagad niyang sinarado ang pinto at umiiyak na dumapa sa kama. That man is completely an asshole. Walang pre ng bibig at masamang ugali. Wala na tong pag-asang magbago, period. Di naman masisi ni Apollo si Melody nang sampalan siya nito. Alam niya below the belt ang mga binitawan niyang salita at sigurado siya na sakta ng asawa. Marahas niyang tinabing ang flower vase na naging sanhe ng pagkabasag at ingay. Did you two fight? Napalingon siya sa hagdan at naroon na isang kambal na si Lexus. I saw that. She slapped you, Dad. Bakit galit si Mommy? Kaagad na napatingin si Apollo sa sahig na may mga nagkalat na bubog mula sa nabasag niyang flower vase. Don't come near me. Baka masugatan ka pa. Ako na ang lalapit sa'yo. Nang makalapit si Apollo, kaagad niyang binuhat si Lexus at dinala sa library room. Gabi na, bakit gising ka pa? Tanong niya rito nang mailapag niya. Palagi po akong nagigising ng ganitong oras at pagkatapos, magbabasa ako ng libro hanggang sa makatulog po ulit ako. So why are you two fighting? Is Mom being rude to you? Napailing si Apollo. No, she's not. It's my fault. Nakapagbitaw ako na masakit na salita na hindi ko naman sinasadya. It's hard to understand at your age, bud. Daddy, I'm a big boy now. Don't hesitate to ask for help. I know mahirap intindihin si Mommy but you need to do something para mas maging malapit kayo sa isa't isa. Mahina ka talaga. Sabay tapik nito sa braso niya. Di na napigilan pa ni Apollo ang mapangiti at guluhin ang buhok ni Lexus sa kanya to niyakap. Di niya pa pala na igagala ang mga anak niya. Ni ultimo bonding, hindi niya pa to nakakasama ng matagal. Anong gusto mong gawin ni Daddy? Do you have any idea para patawarin ako ng mommy mo? Cause I know she's mad at me right now. Maybe buy her flowers? Di pa siya nakaka-receive nun galing sa'yo. Cook for her, pamper her. Napaisip si Apollo. Siya, magbibigay ng bulaklak? Magluluto at aasikasuhin si Melody. Kaya niya ba talagang gawin yon? Ni hindi niya pa nagagawa ang bagay niyon bukod sa kanyang mommy. What if gagawin ni Daddy ang mga suggestions mo? Then, we'll go on a vacation at my resort. Does it sound nice? Are you serious right now, Dad? Nakatayong tanong ni Lexus. Ngayon lamang naging masigla ng ganito si Lexus. Sobrang enjoy niya ang presensya ng daddy niya. Di niya inaasahan na makakasundo niya ito dahil medyo mailap ang pakikitungo niya sa mommy niya. He guess, meron yata talagang isa sa kanila ang gusto niyang makasama. Of course I am. Mabilis na yumakap si Lexus kay Apollo na siyang kinagulat pa nito. That sounds great. You made my night, Dad. I'm so excited and this is the first time. Thank you, Dad. You're the best. I want to go to sleep now. At nakipag-fist bump pa to kay Apollo bago tuluyang lumabas ng library room. Napailing na lamang siya habang nakangiti at nakatitig sa kamay. Ganito pala ang pakiramdam ng isang ama. Kapag masayang anak, masaya rin ang magulang. This feeling, gusto ko to. Kahit natatakot ako sa hinaharap na baka biglang bawiin lang din ang dahilan ng kasiyahan ko ngayon. Di niya alam kung kaya niyang pagsilbihan si Melody pero susubukan niya. Wala naman sigurong mawawala bukod sa mamahalin niyang pride. Kinabukasan nagising si Melody nang maramdaman niya ang sunod-sunod na halik ni Lexus at Livin. Napangiti siya na masalayan ang mga mukha nito habang nakangiti. Ito ang masasabi niyang great morning dahil araw-araw tong humahalik sa kanya tuwing umaga pagkagising. Good morning, Mommy! At sunod-sunod na halik muli ang lumapat sa pisngi niya mula kay Lexus. Good morning, Mom! Wake up! We have a surprise for you! Sambit naman ni Livin. Kaagad napakunot ng noo si Melody. Sorpresa? Anong sorpresa? Takanyang tanong. Pilit siyang tinayo ng mga anak at wala siyang nagawa ng dalawa ang humila sa kanya palabas ng kwarto. Di niya alam kung anong sinasabi nitong sorpresa but right now, mas importante sa kanya that she is only wearing a nightwear. Wala siyang suot na bra. Livin at Lexus, saan niyo ba ako dadalhin? Tanong niya pero sunod-sunod na hagikik lamang ang naging tugon ng mga ito. Dinala siya nito patungo sa kusina. Teka, sandali. Good morning, mi amor?
Ulit na bati ni Apollo at bakas sa kinakabahan pa ito. Sabay tingin sa dalawang bata na tuwang-tuwa sa nakikita. Nagulat siya nang batiin at makita niya si Apollo ng ganitong oras. May hawak itong bulaklak at patungo ito sa kanya. Habang nakasuot lamang ng sport shorts at apron, kitang-kita niya ang lapad ng katawan nito. Sandali siyang napatulala at napanunok dahil tila ba naglalaway siya sa nakikita. He is fucking hot. Ulam na ulam. Kanin na lang ang kulang. Ano bang lasa ng isang Apollo? Mabilis niyang ipinilig ang ulo dahil sa naging tanong sa kanyang isipan. What the heck is she thinking? I'm... Wag mo nang ituloy kung di mo kayang sabihin. Tila masungit niyang sambit dito. Mabilis sumimangot ang dalawang bata at sumaya ang tingin kay Apollo. Nataranta tuloy siya at inayos ang sarili. I'm sorry for what happened last night. I didn't mean it. Kaya, eto, bumabawi ako. Flowers for you? Mabilis ang tensyonadong sambit ni Apollo habang nakayuko at panay sulyap sa mga bata. Mommy, tanggapin mo ng peace offering ni Daddy. Sambit ni Leven. Yeah, he also cooked for us today. Sambit naman ni Lexus. Napatango si Melody. Sanay pala tong magluto, kaya pala to naka-apron. Pero sana man lang nagdamit ito. Eto tuloy siya at pinagpapantasyahan ng katawan ng lalaking nasa harap niya ngayon. Nagkakasala tuloy siya. Wait, di ako nagkakasala dahil asawa ko naman siya. Protesta ng isip niya. Naningkit ang mga mata niya at kinuha ang bouquet na hawak nito. Tatanggapin ko to sa ngayon pero kapag naulit, hindi na mauulit. Pangako? Putol kaagad ni Apollo. Tsaka gusto ko sana magbakasyon tayo sa pagmamayari kong resort. Is that okay with you? Para naman maipasyal ko ang mga anak ko. Sabay tingin ni Apollo sa mga bata at kumindat pa ito. Anak ko, anak ko. Paulit-ulit sa kanyang pandinig kung paano tanggapin at akuin ni Apollo ang mga anak niya. This is the first time na marinig niya ito ng harap-harapan, tila ba walang pag-aalinlangan para sa mga bata. Di niya napigilan na bahagyang mapangiti. Kung meron mang naging magandang resulta ang pagpapakasal nila, yon ay ang nakikita niyang pagtanggap at pagmamahal ay pinapakita ni Apollo sa mga anak niya. Ganitong stepfather pa lang nila si Apollo. Paano pa kaya kung tunay pa nila itong ama? Gusto niyo bang magbakasyon muna? Tanong niya sa dalawa. Opo, parehas na sagot ng mga ito. Humarap siya muli kay Apollo. Sige, puupayag ako pero dapat kasama pa rin natin ang team. Paninigurado niya. If that's what you want. Utal na naman itong tugon. Panay ang tingin sa paligid imbes na sa kanya. Uupo sana siya sa sala nang maramdaman na tila malamig ang pakiramdam niya. Doon niya lang muling nasilip ang kasuotan. Oo nga pala, she's freaking wearing a nightwear without underwear. Muling bumalik ang tingin niya kay Apollo at nakatitig to sa kanyang katawan habang kitang-kita niya ang pagnanasa sa mga mata nito. Mabilis siyang tumakbo pabalik muli sa kwarto niya at sinarado ang pinto. Tsaka bumagsak na higa sa kama at nagtalokbong ng kumot. Sigurado siyang namumula na ngayon ang kanyang buong pagmumuka dahil sa kahihiyan. Gosh, nakakahiya. Baka isipin niya inaakit ko siya. Kapal naman ang mukha niya kung gano'n ang isipin niya. Thanks for the invitation, Mr. Luxerio. Nakangiting sambit ni Alyara. I've been wanting to go at the beach. I'm glad you asked me. Sabay haplos nito sa braso ni Apollo. Wala yun. At isa pa, konti lang din naman kami. Tugon naman ni Apollo. Naningkit naman ang mga mata ni Melody habang nakamasid sa dalawang nag-uusap mula sa malayo. Nagtataka siya kung bakit kasama ang babaeng ito. Ito ba ang sinasabi niyang bonding sa mga bata? Parang gusto na lamang niyang hindi sumama. Ngunit hindi naman yon maaari dahil kasama ang mga anak niya. Kung aatras naman siya, tiyak malulungkot din ang mga ito. Kasalukuyan nang nakaayos ang kanilang gamit at nasa van na rin ng mga bata. Di na sila nakakaalis dahil hinihintay nila ang pa-VIPing babae na to. Pati na ang sinasabi nitong kaibigan. Di naman makakasama si Yash at Yvonne dahil nasa Singapore ang mga to kasama ni Matthew. May hindi siya nalalaman sa dalawang kaibigan niyang iyon. Mukhang Barbie nga ang mukha, pero higad naman ang mga galawan. Nasambit niya sa mahinang boses. Tama ka dyan, Mamsh. Kahit malayo sila, amoy kumbaho ng babaeng yan. Boses yon ni Wincy. Correct. Maharot na Barbie. Dagdag pa ni Shane. Mabilis siyang napatingin sa kaliwat kanan niya. Nagulat na makita ang dalawang kaibigan sa kanyang tabi.
Halos hindi niya namalayan na katabi na pala niya ang mga to dahil masyado siya naging focus kay Apollo at sa babaeng yon. Hay naku, nakakagulat naman kayong dalawa. Kapag talaga sa mga ganitong issue ang bilis nyo, saway niya sa mga ito. Truth naman kasi Mams, look how she seduced your husband. Sabay turo ni Wincy. Sabay-sabay silang muling tumingin sa dalawa at nakita nila ang paghampas ni Aliara sa braso ni Apollo. Oh, kita mo? May paghimas. Dagdag pa nito. Gusto mo turuan ko ng leksyon? Para namang naghahamon ng away na sabi ni Shane at sabay naglagay ng lipstick. Ano ba kayong dalawa? Hayaan nyo nga sila. Wala naman akong pakialam kung maglandian sila eh. Turan naman ni Melody. Ngunit ang totoo, nagbubuyo siya sa galit sa hindi niya malamang dahilan. Napatingin naman ang dalawa nitong kaibigan sa kamay ni Melody na kasalukuyang may hawak na pamaypay at sira-sira na ito. Talaga bang wala lang sa'yo, Mams? Tanong pa ni Wincy. Oo naman, sus. Parang yan lang. Sabi mo eh. O siya, pasok na ulit kami sa loob ng van. Rest in peace sa hawak mong pamaypay. Sambet naman ni Shane at nagtawanan ng dalawa niyang kaibigan bago to tuluyang umalis. Napahinto naman si Melody na makitang sira-sira ng hawak na pamaypay. Kagad niyang tinapon ng pamaypay na hawak na makitang papalapit sa kanyang direksyon si Apollo at si Elara. Elara, this is Melody, pakilala ni Apollo. Sumilay ang peking ngiti sa kanyang labi. Hinintay niyang ipakilala siya bilang asawa, ngunit hindi man lang yun nangyari. Napakayom siya sa kanyang kamao. Assistant mo? Tanong ni Aliara at baka sa boses nito ang pagkamaldita. Nagkatitigan sila ni Apollo. Kitang-kita niya sa mga mata ni Apollo na wala talaga tong balak sabihin ng totoo. Kaya naman kaagad na siyang umeksena at nilahad ng kamay sa kanyang harapan. Oo, ako ang pansamantala niyang assistant. Tugon niya at tiningnan lamang ni Aliara ang kamay niya. Nang mapansin niyang wala tong planong makipagkamay, kaagad na lamang niya itong binawi. She's also my... Magsasalita pa sana si Apollo pero may dumating na kotse at lumabas mula sa driver's seat si Atlas. Kaagad nanlaki ang mga mata ni Melody. Atlas! Sigaw niya sabay kaway. Mabilis na napatingin si Apollo sa kanyang likuran at nang makita ang lalaki napakuyom ang kanyang kamao. Napatiimbagang siya at di mapigilan na maging madilim ang aura. Ito pala ang sinasabi pang kasama ni Aliara. Bakit di niya naisip yun? Di lang siya makatanggi dahil isa sa mga kliyente niya ngayon ay ang ama nito. Kilala mo siya? Takang tanong ni Aliara. Na makalapit si Atlas ay hindi niya alam kung anong dapat niyang maging reaksyon sa muling pagkikita nilang magkapatid. They are broke because of their past? Atlas, kilala mo pala si Melody? Tanong muli ni Aliara. By the way, this is Atlas, my best friend. Ang siyang makakasama ko sa outing. Yes. Doon ko siya nakilala sa birthday party mo. Sabay sulyap ni Atlas kay Apollo na ngayon ay masamang nakatitig sa kanya. And she's Apollo's wife. Bigla, napatingin si Aliara kay Apollo at Melody. Nailang si Melody sa sinabi ni Atlas dahil dapat sa kanyang asawa yun manggaling. Siya pa rin yung babaeng gumawa ng issue sa party ko. Para bang iritadong sambit ni Aliara. Magsasalita pa sana si Melody nang kuhain na ni Apollo ang gamit ni Aliara. Let's go. Baka maipit pa tayo sa init at kasagsagan ng traffic. Sambit nito at tuloy-tuloy na naglakad patungo sa kotse nito. Napatingin siya ni Aliara na para bang kinukutya at nangiinis ito. Sinundan niya ng tingin ng dalawa. Kung ganon, sasakay si Aliara sa kotse ni Apollo at siya, kanino? Sa van kasama ng mga bata? Pero hindi na kasya doon dahil naroon na rin ang mga gamit na dadalhin. Saan ka sasakay? Nauutal na tanong ni Atlas sabay kamot ito sa batok. Yan din ang tanong ko sa sarili ko. Pwede ba sa'yo? Para pang nahihiya niyang tanong. Sure! Lumiwanag ang mukha ni Melody. At least kahit papano naging maganda rin pala na nakilala niya si Atlas at ngayon nga'y magkasama pa sila. Di man naging maayos ang una nilang pagkikita, siguro naman ngayon mas makikilala niya pa ito. Sumakay na sila sa kotse at nagtungo sa AAA building. Namakita naman ni Apollo kung paano biglang ngumiti si Melody sa harap ng bastardo niyang kapatid. Kaagad na nag-init ang ulo niya. Bakit hindi niya naisip na posibleng sumama si Melody kay Atlas? Di niya inaasahan na ganito ang magiging setup. Kung alam niya lang na isasama ni Elara ang lalaking to, di na sana niya inimbitahan pa ito. Nagkandalit-siletse tuloy ang isipan niya.
I know you're jealous that your wife is on your half-brother's car, but you can let me just go like that? Tila nahihimigan sa boses ni Aliara ang pagbamataas sa sarili. I'm not jealous. Alam kong alam mo rin na talagang may alitan na kami ni Atlas noon pa, at yun ang kinagagalit ko ngayon, but that's not a big deal right now. Lalo pat kasama kong anak na isa sa mga bigati naming kliyente. Tugon ni Apollo na walang mababakas na emosyon at nagpatuloy na itong mag-drive. Nang makarating sa AAA building, kanya-kanya silang sakay ng elevator patungo sa rooftop dahil naroon nakaabang ang mga helicopter na kanilang sasakyan. Melody is not informed about that. Kung ang mga anak niya excited, siya naman halos matanggal na ang puso dahil sa takot. Nauna na ang kambal kasama ng dalawa niyang kaibigan. Hindi ako sasakay dyan. Mahal ko pa ang buhay ko, ayoko pang mamatay. Sambit niya habang naiiling, tsaka napanunok. Duh! Ngayon ka palang ba sasakay ng helicopter? Maarteng sambit ni Aliara. I'm tired at gusto ko na mag-relax. Mauna na tayo, Apollo. Napatingin si Melody kay Apollo. Napakuyom siya ng kanyang kamao. Hinihiling niya sa kanyang isip na sana naman wag siyang iwan ito. Pero mukhang malabo yun. Mas priority ni Apollo ngayon ang anak ng bigate nilang kliyente. Mas mahalaga ito kaysa sa kanya. Tumango si Apollo sa kanyang mga tauhan upang dalhin na ang mga gamit sa loob. Bagsak ang kanyang mga balikat dahil sa pagkadismaya. Let's go? Nakalhad na ang kamay ni Atlas sa kanyang harapan. Kaya mo yan, I'm with you. And I promise hindi mo mamamalayan na karating na rin tayo sa pupuntahan natin. Nakangiti ito at tila pinapagaan ang kanyang loob. Aabutin na sana niya ang kamay nito nang marinig nila ang boses ni Apollo. She's not going with you. Sabay na napatingin si Melody at Atlas sa nagsalita. It was Apollo. Bumalik pala to at may hawak na malaking panyo. Here. Lumapit to sa kanya. Saka sinuot ang panyo sa kanyang mga mata. Kailangan mo to para hindi ka matempt na tumingin sa ibaba once makasakay na tayo. Di na nakapagprotesta pa si Melody dahil pakiramdam niya ngayon mas mahalaga siya kaysa kay Aliara na kayang iwan ni Apollo ang trabaho para sa kanya. Or maybe, isa na naman to sa mga pakulo niya na ayaw niya maging masamang asawa sa paningin ng iba.